Hello guys, kamusta na? Ayan, ano na, alas 7 na ng gabi. Nanood lang kami maghapon ng yung title nun? Queen of the South. Haba nun parang 6 season siya, tapos 13 episode kada season. Isang season na lang ata or 2 season natitira sa papanoorin namin. So yan, ako yung nagluto-luto lang maghapon. Ngayon Shanghai. Yan. Prito ko lang. Kasi meron pa akong tirang sinigang kagabi. Kanina tanghali. Yan ang lunch namin. Kasi gawa ako ng ng ube crinkles. Merienda kanina. Pero isang batch kasi yung ginawa ko kaya ang dami na. So snack na rin yan. Lalagay na lang sa lalagyan. Tapos yun nga, si Javi okay na. Mahalos pagaling na siya sa niya. Talagang ubo na lang. Pero ngayon si Jeremy naman ng hindi magandang pakiramdam. Biglang lamig din kasi. Warm, tapos biglang lamig. Yan. Kaya medyo wala kaming magawa. Plano sana lumabas. Pero dahil nga sa mga pakiramdam nila, stay na lang kami dito sa bahay. Ayan na siya. Malakas na uli. Malakas na. Tagal ng bakasyon. Puro bugbog ka pa ng crinkles, dear. Puro pati yung yung damit. Naging Cookie Monster. Nakihina. Ang sakit ngayon, nauuso RSVP. Dati naman na yun. RSVP, COVID, ano pa? Halo-halo na. Kasi dapat supposed to be start na siya kahapon. Back to work na siya, pero pahinga muna. Kaya pala kami tambay muna sa bahay. Kailangan ng pahinga. Ay, tapos yan. Dumating na yung dalo namin. Ano yung relo mo? Yeah. Omega. Sa kanya meron din. Orange ba yun? Orange at saka black naman yung pan. Alam niyo naman yung mga gawa ng swatch, di ba? Parang plastic lang. Parang laro ng bata nakakapanibago. Lalo siya dahil sa mas malalaking relo G-Shock mostly gamit niya kaya sanay sa malaki. Nihingal ka? Medyo. Yung lakad lang akyat mabasa sa basement Pero at least okay na. Kesa nung mga nakakarang araw. Oo, dinalait ako Nakikiusap nga yung supervisor ko na pumasok ngayong Friday Dahil wala rin yung isang pintor Kaso, hindi talaga. pag sabi pumasok ko, ako nun, mahirap na talaga. Binat. Baka yung next week naman ang tamaan. Tsaka hindi. Lalong tatagal. Buti nga ngayon, pero ilang araw ka ng pahinga. Nakakabawi-bawi na yung katawan. Si Jeremy naman, pero kahit pa paano wala naman lagnat, ubo lang talaga. Puso talaga dito yun. Kaya stay lang din siya sa kwarto. Yun pa. Ito pa nga yung mga prutas, di pa nagagalaw. Yung ubas lang ata yung nagalaw. Tsaka orange. That's it. Yan na. Kain tayo guys. Jermaine. Gutom na. Inom ng gamot yan mamaya. Ay na, nakainom siya sa pero yun yung setan di pa. Si Jonas muntik na kahapon Hindi nagtuloy. Ayun magana yung mga mata namin kakanood ng Queen of the South. Tatapusin na ata namin ito ngayon Nagtapon na ng basura. Kapitbahay na. Ha? Yung kapitbahay ata nagtapon ng basura. Nagtapon ng basura? Daming basura dun sa kakukuha lang yun Bago mag New Year, pinick up yun Napuno na? Taragis. Dapat na natin yung dyan. Meron kasi kaming itong kapitbahay namin, pinaayos yung basement nila na may pinto dyan sa gilid. Tapos pinarentahan nila. Ngayon, yung nag-rent, yung naka-rent do sa upper level, nilayo yung basura nila, nilagay do sa may tent. Sa side nila. Naglagay din sila ng tent do sa ewan ko kung ano mga purpose ng mga tent nila. Naglagay sila, doon nila nilagay yung mga basura. Ngayon, eto si Jeremy, nagtapon ng basura ngayong gabi. Puno na naman daw. Kakukuha lang nung bago mag New Year. Kaya nga halos walang laman yun And hindi ko alam kung anong problema ng Kailangan niya mailipat yan dyan. Hindi po pwedeng nandiyan. Kasi yung basura namin dito. Kasi gaya niya, pag kami nagrenta sa kanila, iba yung nagrenta sa taas, iba yung nasa baba. Dapat shared sila ng ng bin. Shared dapat. Ito sa amin to kasi o kaya meron silang hiwalay.
Kasi ibang nagre-rent, pwede meron silang pwede mag-request. silang umuwi. Unless, hindi sila registered na magpa-rent. Ayun nga, hindi nga talaga kasi nakatago sila nung ginagawa nila yung yung basement nila Yun nga. Feeling ko hindi registered yung nagpaparenta dyan. Kasi yung doon sa kabila naman, rin sila ng basement, pero may nakapaskil na parang work permit or parang kulay orange. Nakalagay doon sa window nila. Na ginagawa. Ayun. Hindi siguro nila... Kaya magtataka rito, gabi sila gumagawa. Gabi sila gumagawa dyan. Kaya, nagugulat ka, buo na. Kasi kung naka-register sila sa city na nagpaparenta, pwede sila mag-request ng isa pang batch ng mga bins. Ng compo sa cycle at saka black bin, yung garbage. Problema dyan, dapat hindi sila ganon kasi... Nasasaguan naman. Kasi ang hirap dito, pag nawalan ka kasi ng pagtatapunan, saan mo ilalagay? Di ikaw yung magtatapot sa iba or maghahanap ka ng tatapunan mo. Mahal pa naman, magbabayad ka magkano 25 pag nagdala ka ng basura. Lahat kasi may bayad, di ba? Yung mga pag-pick up ng basura, bayad yan Palalayo na lang namin muna dito, lalayo sa kabila. Kasi dito sa side namin, hindi kita Kumbaga, hindi siya sakop ng camera. Tapos, andito siya may gilid mismo. Parang maganda pa yata magpalagay na ng bakod dyan, Wala, inaanoan Tapos, yung dito, sa side, puno ng mga yan. Yung mga lumang couch nila. Oo. Parang na nga naging parang squatter doon sa gilid na yan Last time, nung ginagawa yan, nagtambak sila dyan ng mga boxes hanggang dito sa may banda sa amin, umabot. Hinayaan lang namin kasi nga, baka gumagawa pa sila. Pero ngayon, gaya niya na itsura is kung ano may mga basura, tapos pati yung sa amin, tatapunan pa. Iba na yun. Gaya niya, ang pick up pa niyan, in 2 weeks pa uli. Hindi naman na weekly ang kuha ng basura. Kapag winter, every 2 weeks ang pick up. Problema naman yan. Ang hirap sa mga ganyan yung pangalan na hindi sila tinuruan para basta makapag-rent lang tayo dito, ganyan. Hindi nila alam yung mga policy procedure na paano gagawin, paano hindi basta magtatapon ka ng basura sa may basura ng iba. Although wala nga kaming fence. Pero syempre, at least dito sa may tapat ng deck namin, may camera kasi nakatapat yan makikita namin yan. So, kung lagyan man nila yan, ibang usapan na yun kasi may video na kami. Kaya lang namin hindi pinalalagyan to kasi nga, pag summer nga, dyan yung mga halaman sa labas. So, pangit naman nandito sa may tapat ng deck yung mga basurahan. Kaya sa gilid namin nilalagay. Pero siguro maganda nga natin yan. Pa-fence na natin yan. Kasi pa ganun nag-aano na sila dyan nag-umpisa na sila. Nung minsan, nandito pa yung upuan na isa dumaan ako dyan Nung tinanggal ko yung gulong. May mga upuan tsaka kahoy nandito sa side natin. Ginawa ko, nilagay ko sa side nila Ginagawa tambakan. Tsaka pag yung yung kahit summer, di ba? Pag tumubo yung damo dyan. Hindi nila dinadamuhan. Kami na nagdadamo doon. Kaya, actually, ilang beses ko na rin sila nireklamo yun yung sa panampak, tapos yung pagdadamo, kasi hanggang bewang na yung damo nila, sila lang yung hindi nagdadamo. Sa dami lamok, pagka ganun. Ginawa na nireklamo ko, pinicturan, tapos yung palang kapitbahay namin, nagreklamo rin. Nireklamo rin, kasi yung pag humangin, yung buto ng damo, pumupunta sa amin. Yung katabi mismo namin, nagpalagay na ng yung mga bato-bato, parang tubuan ng... Nilagyan ng parang sako muna. Parang plastic. Hindi talaga tubuan, tapos nilagyan ng bato. Balak namin, gano'n na rin gawin. Sa amin, kahit naman humahaba yan, right away, pagka humaba ng konti, dinadamo ang agad ni Jeremy yan. Yun din sa may kabila, talagang ang taas. Ang dami ng lamok, ang dami pa lumog. Hindi sa mareklamo kami, pero minsan kasi kailangan ng lumugar din sa ayos Hindi naman po pwedeng sa iba umuubra yung nila sa amin. Hindi. Tapos yung kinukuha na yung basurahan sa likuran, nagpatambak naman sila. Tinambak sa may gitna naman. So, inado dun yung basurahan namin sa harapan. Lilipat namin. Hindi namin malipat. Ginawa ko, tinawag ko na. Kailangan pa nung magkuya, bubuhatin yung basurahan sa isa. Sa kabila yung para i-reach nila dahil nga may panambak sila. Nabot pa ng matagal yun. Napahin sila dun. Sigurado napahin sila dun. Kasi nakailang tawag
Tumawag yung, nireport ko, binidyohan ko, tapos nireport ko. Tapos tumawag sa akin. Sabi niya, after a week, pag wala pa, ano na sila mapapay na. After another week, hindi pa rin nila tinatanggal, fine, tsaka yung rent. Kukunin na ng backhoe. Yung pinatambak nila. Tapos tambak yung lupa. Yung lupa, tumigas na dahil umuulan, babasa, kaaraw, tutuyo. Ayun, nung in a week tumawag sa akin. Kararating ko lang galing ng trabaho. Paglabas ko na, doon yung sa city. Kinakausap sila. So no choice. Di kumuha sila ng maghahakot para i-move sa side nila. Tapos nainis naman yung nagre-rent. Hindi na kami pinapansin. Dati pinapansin kami kasi yung mga bata dyan. Natutuwa kami pag naglalaro. Binibigyan namin ng candy o kung ano man. Ngayon hindi na nila pinalalabas, no? Sa amin naman, kumbaga, oo nga't nag-renter sila, pero still, sila yung dapat, sana sila nagreklamo sa landlord. Sa landlord na, ito, may tumawag, baka pwede naman Tsaka hindi naman sa kanila nakapangalan yun, sigurado. Sa landlord yun. Sa landlord yun. Papasa lang din nila, kung magkano man yun. Pero malamang yun, mga 100 plus yun, Hindi ko lang, baka 200 something ata ang rito. 200 ba? Ewan. Kasi ang problema, yun, may nagre-rent na sa taas, okay na ba? Ano na nila kahit papano. Pero ngayon may bago nga nag-rent sa baba. Yun naman ang problema ngayon. Pag lalagyan mo rin ng camera dyan sa gilid na yan. Ginagawan lang basurahan din yung gilid namin. Lalagyan ko sila ng camera dyan para meron akong ebidensya kung sakaling tatapunan nila ng basura. Oo. Di mo masabi simula nun. Nakita ni Jeremy, puno na yung basurahan. 2 weeks pa. Saan natin lalagay yung mga basura natin? Kaya nga Di naman namin pwede basta tanggalin yan at iwan lang doon. Tsaka sabi ni, sabi ni Jeremy, may jacket ba? Meron pa daw jacket. Mga basura. Wala naman kami tinatapon na jacket. Hindi. Alam nila Jeremy ng laman kasi sila nagtatapon ng basura Saan manggagaling yung mga yun? Ba't mapupuno ng gano'n? Ikaw kukuha nga lang. Ito lang kinuha, katapusan, bago mag-New Year. Ganun talaga minsan may makakapit-bahay ka mabait, kagaya nitong kabila. Ito, namin. Siyempre, magiging mabait ka din kasi kung ano pinapakita nila sa'yo. Give and take ba? Give and take, kagaya ng kapit-bahay namin Pilipino rin doon. Actually, kabilang di ba? Kabilang duplex na. Pero, pag nagpala sila, nagpala itong sa gitna, lahat yan, dawit kaming 3. Kaya nangyayari, mas madali kasi ngayon sila, susunod sila ng mga bata. Tapos yung katabi namin. So walang kailangan ito. Hindi, kapag nakita nag-snow, unahan na yan. Unahan na. Minsan nagkakasabay pa kami ni Danny. Kumbaga, kung ano yung pinapakita sa'yo ng kapitbahay, may ilan din ang ibabalik sa kanila. Nagregalo pa kasi di ba? Kasi last year din naman nagbibigay tayo. Kaya nagbigay din kami sa kanila. Pati sa Pilipino. Pero yung dito na parang wala naman pakisama. Iba na yun. Tapos gawin basurahan. Siyempre, kahit sabihin mo, hindi mula araw-araw dinadaanan yung sidewalk ng bahay, still, ang pangat tignan na may mga basura. Tapos pati basurahan mo, patapunan, binabayaran mo yan Para nga meron kang matapunan na maayos. Pag napuno yan, kung 2 weeks pa, saan namin lalagay yung mga basura? Kami nga, actually, gusto rin namin magpagawa ng garage. Kaya lang, naisip din namin yung kapitbahay namin na may mga yung katabi truck. Namin, tong puti. Kasi mahirapan talaga sila. Katabi ng duplex, meron silang mga kasi yung trailer para sa negosyo nila yun Kumbaga ng kabuhayan nila. Ang hirap maniobra, di ba? Every time yan, kung may garahe, hindi lang may papasok dahil nga may mga fence na sa kabilang side. So parang na lang din sige, total. Konsiderasyon na lang din. Hindi naman talaga sobrang kailangan ng garage. Dahil nga mabait naman tong mag-asawa. Ayan na lang natin. Kaya, so, wala. Iba-iba nga. Tama sa akin, iba-ibang kapitbahay. Hindi naman natin mapipili yan. Siguro nga dahil wala silang concern dahil hindi naman sila ang may-ari. Ganun nga, di ba? Dati nga, di ba? Wala naman silang pakialam kahit tambak dyan, may basura dyan. Ultimo nga yung mga laruan, tayo pa nagtaayos yung mga bisikleta ng mga bata, tambak lang yan dyan, hanggang dito sa may amin. Inaayos pa namin Kaya lang, sa amin naman, yung mga para sa mga bata, Pag nagdadamo yung mga bata, sila Jermaine, pinapadamay pa yan, damay nyo na yan. Para isang natapos sila, walang pakialam, mahirap yun. Alam nyo na, basta may materan lang, ganyan.
Walang pakialam. So, kailangan makisama kung gusto maging kapitbahay sa'yo. Totoo makisama. Kailangan ng kaya nga community eh. Kailangan magkaisa eh. Di ba nga nung nabalaho pa silang mag-iina dyan, anong oras na? Alas 11 pasado na ng gabi. Nanonood kami, nagulat ako eh. Kinatok kami. Katok na doorbell pa eh, di ba? Kasi asawa laging wala. So yung babayang naiiwan dyan. So wala siya katuwang. Ang lilit ng mga bata eh, dahil nga naawa naman kami. So every time yan, tinutulungan. Na-stuck siya sa gitna dahil nga nagplow tapos naipon yung snow sa gilid sa paradahan. Sabi niya, baka pwede hilahin ko raw. Tinignan ko naman, sabi ko, hindi naman kailangan hilahin ng truck. Actually, kaya naman hilahin ng truck. Kaya lang, mas matatagal, di ba? Sasabihin ko pa yun. Tapos ginawa ko, ako na magdadrive. Pinaandar ka, atras abanting mabilis eh. Kasi takot siya kasi. Dahil nga, syempre, hindi niya kabisado yung di ba? Hindi na, ibalik. Yun lang yung mga ganun, syempre, humingi ng tulong. Dito tulungan mo. Kaya lang, syempre, maging ka rin naman. Medyo umano ka rin na, oy, basura ng iba to Tapong ba dito? Alam naman nila yun eh. Kasi kung basura nila yun, nandun sa side nila. Tsaka alam naman yan, may basura nila nandun sa may kabila. Bakit dito? Dahil malapit. Dahil malapit. Siguro, sa kanila, nilayo nila dun eh. Siguro nilalamig. Tapon na natin dito, di na makita, walang camera. Walang camera. Kaya sabi nga namin sa mga bata, ilipat na lang dito yung basura. Ay, pag nilagay pa niya nakita ko siya sa camera, kakatokin ko talaga siya. Pwede mo na i-complain yung pag gano'n, hindi po pwede. Kaya, hirap na mga ganyan. Minsan ayaw mo nang pansinin pero parang sinasadya talaga Pag hindi mo sinita or hindi ka nagbigay na, sabi nga naman nun sa tinatawagan natin, don't ever make yung parang... Huwag daw kausapin, wag. Sabi niya, okay yung ginawa niyo, sinend niyo yung video, sinend niyo yung picture, tsaka yung details. That's it. Ngayon, sasend na namin sila ng warning. Pag di sila nag-comply, after a week, yun na, fine na. Ganun ang nila to, patakada nila. Kung may complaint ka sa kapitbahay mo, kung nakita mo, send mo sa complaint Huwag kang huwag mo magkipag, talo. Baka pwede naman, nyo to, ayusin nyo, wag daw. Pero minsan kasi, nakakabuso. Pero kasi tayo, dahil sanay tayo na sa Pinas, di ba, na, baka pwede naman, pakiayos naman to. Pero dito nga iba, hanggat maaari, wag daw. Nung minsan, actually, hindi naman doon sa pagyayabang or pagpapakita na na mas above ka sa kanila. One time, dumating ako, nagpark dito sa harapan. Tapos may mga nakapark dyan. Pagtingin ko rito sa lot namin, may mga nakapark din. Sa parking lot namin, sa pad namin. Bakal. Tapos sa pad nila, meron din. Yung pala, yun yung mga gumagawa nung basement tsaka nung bubong. Kasi nga, na-hail kami, di ba? Sila nagawa na. Di sabi ko kay Jermaine, kagagaling ko lang sa trabaho. Jermaine, sabihan mo nga, pakiusapan mo nga ako na darating ang mami mo, pakialis na yung sasakyan. Sabi kong ganun. Di kinausap niya, lumapis siya. Daddy, sabi yung gano'n, tatawanan lang ako eh. Nainis siya eh. Nagpanteng yung tayo ako. Sabi ko, ba't pinagtatawanan ka? Ano ba sabi mo? Sabi niya, yeah lang. Pero tumatawa lang sila sa akin eh. Sabi ko, yung dalawang lalaki raw. Lumabas ako, paglabas ko, nakakita ko nga sila. Sabi ko, can you move your, this is our property. Sabi ko gano'n. Siyempre, kailangan mo na pakitaan ng medyo malakas na boses. Sabi siguro bata eh. Bata, okay lang. Alisan sila. Nag-sorry. O di naalaman nila, nung nakaraan, nakaparada ako dyan. Sabi niya, pwede makiusap, baka pwedeng i-move kasi aalisin nila yung mga gamit nila. Ganyan. O yun, sabi ko, pwede naman eh. Basta makiusap, di ba? Pwede naman tayo mag-usap na maayos eh. Kaya lang, yung pagtatawanan mo yung anak ko na inakausap kayo na maayos, iba na yun, di ba? Tsaka hindi, yung parking lot na yan is talaga sa amin. So, courtesy na lang na, nakakahiya. Baka tayo paparada dyan. Pwede naman silang kumatok mag-doorbell. Pwede ba namin magamit? May inaayos lang. Kagaya nung gumagawa dito kay Larayan nung garahe. Tsaka ito sila Daddy, pag may kailangan. Nagsasabi na gamitin lang namin kasi nga open yung garahe namin, di ba? Wala naman may garahe. Pad lang yun dyan. Nagsasabi, pero sila, basta paparada, bahala na.
Kasi iniisip nila lahat nagpaparada sa harap. Kasi mostly siya sa harap. Ako sa likod talaga ako nagpaparada. Kaya pag darating, kapag wala kang bakante, saan pa ako iikot? Sa atin naman yun. Late na kasi siya dumarating. Kaya, yun. Medyo nakakainis, di ba? Kaya lang, bagong taon, ayan. Bagong problema. Pero yun bagong yung mga taon, minor yun. lang. Ano lang namin, solusyon muna namin dito is lilipat na namin dito sa mismong tapat. Kita para ng hindi na camera. nila matapunan at kung sakaling Kasi ayaw namin makapagtalo to. ayun na namin kasi nga nung nakaraan nareklamo na namin sila na fine na. Hindi na ayaw, baka naman isipin nila pinapersonal namin. Pero minsan kasi yun yung mga paraan nila dapat may mga batas kasi rito na iba dun sa batas sa bansa natin, di ba? Bansa nila, bansa. Actually mga mga Indiano So siguro iba yung batas sa kanila, pwede kang magtapon kahit saan. Kaya lang lahat tayo lumipat dito sa Canada, hindi para baguhin yung batas ng Canada, kundi sumunod tayo sa batas tayo sa batas nila. Hindi ko marami tayo dito sense na lang din yung deal. Bakit ka magtatapon ng basura sa basurahan ng iba? Courtesy na lang din. Courtesy na kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba, di ba? Yun lang yun. Malaking bagay ang mga ganyang courtesy. Sa kanila nga galing yun yung karma na word, di ba? Ay, naka. Yun lang naman. Naichika namin kasi si Jeremy nagsusumbong at puno raw ng basura yung Si Jeremy hindi naman magsusumbong basta-basta yan Hanggat pwede. Paano sila mamang problema? Saan itatapon? Pag puno na. Kami puno na. Sige mo. Lalo ngayon, dahil nga daming basura, dahil katatapos lang ng New Year, mga handa, mga pinaglutuan. Ay, naka. Pero ano pa man, yan. Yung pa. Rest kami. Tumawag din kami sa mga kakilala namin sa small town. Ayun, medyo nakikibalita kung ano mga nangyayari sa mga buhay-buhay doon. Pahirapan na mga makakuha ng mga... Hindi naman sa pahirapan, nag-aalala yung dati naming employer din doon. Na wala na siyang makuha ng mga na immigrants na galing ng kasi nga fresh from galing na ibang bansa, di ba? Dahil higpitan na, alam nyo naman mga balita dyan sa higpitan sa immigration. Yun ang mahirap kasi yung mga maliliit na lugar na ganon, hindi basta-basta nakakakuha ng mga locals tsaka ng mga aplikante doon sa trabaho na meron sila. Lalo sa sobrang liit, gaya nung sa may Worsley sa pinanggalingan namin. As in, ang layo ng mga locals na nakatira doon, hindi talaga sila tiga doon na malapit. So, kung may mostly mga senior na yun nandun, hindi na capable na magtrabaho. Yung mga bata, umaalis, pupunta ng city. Biroy mo, nung nandoon kami noon, nag-try ako magtrabaho sa sawmill. 30 minutes ang drive. Antok na ako Kaya pagod ka sa trabaho. Tapos, bigat na trabaho lumagpas na ako sa bahay namin Hindi ko alam kasi nga, siyempre, ang layo ng drive mo. Dire-diretso ka na, 120 prairie kasi. So, dire-diretso, puro taniman. Taniman, palayan, ganyan. Madadaan mo, parang pare-pareho. Hindi mo alam kung... So, meron man din mapunta ron na magtatrabaho, hindi tumatagal. Kasi nga, ang layo sa kabihasnan. Ang layo sa mga lahat. Grocery mo, pinakamalapit yung 1 oras na grocery. Pero, ang mahal, dahil IGA yun. Hindi gaya ng mga nasa city talaga na mas malalaki. Kaya ang tanging pag-asa nila yung mga immigrants na naghahanap ng trabaho dito sa Canada na pwede sila doon sa natatagal at least kahit na ilang taon. At least 1 to 2 years, di ba? Bago nila makakuha ng papers. Pero yun din yung susi ng mga ibang kababayan natin o mga kagaya niya. Foreign worker na dumating. Nagkaroon sila ng mga papel doon. Dahil doon sa trabaho na doon sa hotel na yun, di ba? Nagkaroon siya ng susi na makuha kami rito, makapagtrabaho. Kaya kahit malito, nag-taste ako doon. So once nga naman, yun nga kagandahan pag foreign worker. Kahit pa paano magtitiis yun, sa ganun. As in, dumating ako ron na iiyak ka kasi para kang nasa alam niyo yung mga setup ng Chainsaw Massacre, ganun na itsura. Yung parang... Paano ako mabubuhay dito? Ito lang meron. Sinabi ko na yan Sabi ko, nung nasa Korea kami, liblib din. Nasa taas naman ng bundok yung namin, yung pero at factory namin. Malapit kayo sa May bus pa. Doon, walang bus.
Walang bus, walang taxi, wala kahit na ano. Wala nga. Unless maghanap ka ng local na babayaran mo na magpapadala ako sa city. Sabi sa kanya, huwag ka iyak ha. Baka mamaya iyak-iyak ka sa... Nalulungkot na siya eh. Hirap eh. Kasi bibili ka ng ano eh. Wala kang mabilihan eh. May maliit na convenient. Ito lang yung laman doon. Kahit mahal, bibilin mo na eh. Bukod sa mahal, yung baga piling-pili, gatas, itlog, ano ito pating, tinapay. Expired pa yung iba. Tapos yung mga dilata, kailangan mo i-check kasi expired. Pero binibenta pa rin kasi yun lang ang tanging tindahan. Pero yung pagtsatsaga niya naman doon ng ilang taon. Worth it naman. Yun yung naging susi para makapunta kami ng buong pamilya dito. So yun yung mga ano rin na, kaya mostly mga employer talaga sa small town, talagang gusto ng mga foreign worker. Kasi nga, mas nag-i-stay. Kasi akala ko, alis ako ron. Nakatagal ako ng 5 years bago ko sila nakuha. Oo. Kasi nga, ilan yun? May undoy, may mga kung ano-anong nag-setback. Nagkaroon ng limit ng 4 years. So talagang hold ka dun sa position mo. Hindi pwede. Kailangan ito yung plano ko. Yeah. Pero so far, worth it naman lahat ng sakripisyo. Tsaka, nakaipon din naman talaga ron. Tapos nakuha nga sila. Sana. So, sabi ko, okay naman. At naging mabait din man employer namin sa amin. Sana nga maging maayos na yung mga papel, lalo na yung mga ibang nagbablog na kasamahan din namin na nagbablog. Actually, hindi naman namin kilala si Purge TV. Kaya pinapanood namin napapanood namin siya, si Purge TV. Napapanood namin yung mga struggles nila, yung mga sa papers din. Sana maging okay yung papel mo, tsaka si Alwin. Alwin and Emma. Yan. Sana maging maging maayos. Mahirap pero kakayanin yan. Dumaan din ako doon sa moment na yun. Noong time na nagkaroon nga rin ng limit 4 years. Isa rin ako sa mga kakabakaba nun. Pero tingnan nyo naman. Ngayon ito, may pamilya. Citizen na din ng Canada. Dasal lang talaga. So kapit, walang susuko. Kami nun almost na eh. Bibitaw na kami halos. Sige na, uwian na to kung wala talaga. Pero ibinigay naman niya. Kaya thankful everyday na kung anong meron kami. Yeah. Sobrang lamig na naman sa labas. Oo nga, nag-ano ako sa physio kanina. Pamassage ka. Yung nirelease yung pressure sa likod ko. Ngayon kumikirot siguro dahil sa lamig din kanina. Dapat nag-jacket ka. Nag-jacket naman ako kaya lang parang... Hindi, ngayon dapat naka-jacket. Siguro tumatagos. Iba minus 18 pero mas... Matagas. Matagas. Maya, kaya nga nandito yan eh. Ayun ako. Yan lang naman guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming mga chika-chika. As you know, dito lang kami sa bahay kasi nga, bukod sa malamig, mga nagre-recover pa. Kagagaling na sa mga sakit. Kaming 3. Siya yata yung hindi tinatalaban eh. Hindi ako tinatalaban, pero yung ulo ko naman. Ano yung ulo mo? Ulo ko naman. Pero yung trangkaso, hindi ako basta kasi lahat sila magkakaroon. Pero ako hindi ako tinatalaban. Ganun daw yun pag yung tatay nagkasakit, mahahawa yung mga anak. Tapos pag yung nanay nagkasakit, mahahawa rin yung mga anak. Kasi yung genes eh. Oo nga. Ba't ako katabi mo naman ako? Diba, hindi kita kadugo eh. Sila yung kadugo ko eh. Ay, utot mo. Nilolo ko. Ay maniwala nito. Sadyang hindi lang talaga ako sakitin. Hindi ako hawahin. Yun lang, yung ulo ko talaga may diferensya. Pero okay na. Diferensya? Hindi. Sa masakit, hindi naman yung ano. Pero nakapag-rest naman kami. Rest well. Haba-habang pahinga. Pero sobrang haba. Sa'yo sobrang haba. Sa akin, yung supervisor ko, pinapapasok ako ng Friday tsaka Monday. Sabi niya, siguro doon mo lang makakapasok ako ng Friday tsaka Monday kasi wala tayong magpipintura. Wala, hindi ko kaya eh. Kaya nga, sa'yo okay. Sa'yo mahaba eh. Sa akin, parang less than a week pa lang. 2 weeks na ako, no? Ako mag-1 week. Pero well rested. Sulit ka. Papanood ng natapos yung Queen of the South dahil lang doon. Panoorin nyo rin yun. Maganda. Daming ups and down pero maganda. Parang gusto niya siya yung naging bida eh. Parang gano'n eh. Utot mo. Parang siya yung tumatakbo, yung paglap. Babae kasi yung bida. Feeling ko lang kung tumatakbo, buti ko kayanin ko yun. Mayanig lang yung ulo ko eh. Ganun tumakbo yan. Galing mag-jogging to eh. Ayun ako. So paano guys, yun lang naman. Maraming salamat sa inyong panonood. See you on the next vlog. Bye.